Matapos ang pagdating ng dilang ni Gozo pati na si Torres at Tanabata para tapusin na talaga si Sakamoto ay ngayon na lumabas na ang chapter 237 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang isa na namang napakatinding chapter sapagkat mas nagiging intense na mga pangyayari dito mga kaibigan at mas masosorpresa pa kayo sa mga kaganapan dito kaya na may this is Mr. Mekan at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula eksena dito kina Torres na sabi dito ni Gozo na simula na raw para taasan na ang bultahe. Kaya sinabihan naman ni Kinda kasi Shin na maganda na raw. Sagot naman ni Shin na oo. Matapos yan ay may kita naman ang parte ng fire truck na pinahikot patungo kina Torres dahil na tinamaan na itaas sa bahagi ng kanilang kotse. Agad naman nakalis sina Torres at sinabihan si Tanabata na ito na raw muna ang bahala sa pagmamaneho dito. May kita naman na nagpunta na sina Torres dito kina Shin sabay naganda na ito gamit ang kanyang weapon na bahagya namang naiwasan ni Shin ang atake nito. Dito naman kay Kindaka ay mabilis namang kumilos si Gozo papasugod sa kanya. Nasabi naman sa isipan ni Kindaka na para sa kagaya niya na walang pahinga ay mahirap do talagang kalabanin na lalaking to. Sabay dito niya tinignan ang truck ni Sakamoto na sabi sa kanyang isipan na bilisan mo na Sakamoto, gumising ka na dyan. Na nang tinignan niya ang truck ay nakita niya naman si Sakamoto na parang may nangyayari ngayon mga kaibigan sa oxygen mask nito. Bagay na ikinagulat talaga ni Kindaka na di nga siya makagalaw mga kaibigan kasi na-shock talaga siya sa kanyang nasaksihan. Kaya sabi naman dito ni Gozo na bakit ba ang lalaking to ay nakatayo lang daw sa harap niya. Kaya dito na niya inatake si Kindaka at kinoryente mga kaibigan bagay na nagpainis kay Kindaka na ngayon tumalsik na. So maaaring ang napansin ni Kindaka kanina na gumulat sa kanya ay parang nagkakaroon na siguro ng consciousness si Sakamoto mga kaibigan. Kasi kung nawalan ito ng hininga kanina during sa time na tinignan niya ito, edi magpa-flatline sana ang heartbeat monitor nito na mapapansin talaga ni Aoi na nasa loob. Pero bago muna yan ay kung naghahanap kayo ng isang platform o app na kung saan ay pwede kayong manood ng anime mga kaibigan at hindi lang anime pati na TV shows at movies, eh ang lahat ng yan ay available dito sa UCine. Kaya kung interesado ka ay napakadali lang nitong i-download. I-click nyo lang ang link dyan sa pinned comment at pindutin nyo lang itong UCine na nasa gitna at once na pindot nyo na ay pwede nyo nang ma-download ang app. Ganyan lang kasimple. Now let's get back to the video. Balik dito kay Shin, napasigaw naman siya na sabing Kindaka. Pangiting sabi naman ni Gozo na bagsak na raw ang isa. May kita naman dito sa side mirror na nakabuntot pa rin ang fire truck na kung nasan ngayon si Gozo. Kaya sabi naman ni Bob na kainis, Wutang ikaw na munang bahala sa pagmamaneho dito. Nasagot naman ni Wutang na paumanhin pero hindi ako pwede. Wala akong dalang lisensya ngayon. Kaya sagot naman ni Bob na ano? Kalokohan yan, kinukonsidera mo pa talaga ang bagay na yan ngayon? Kaya lumapit naman si Aoi na sabing, kaya kong magmaneho. Sagot naman ni Bob na ang galing, as expected daw sa asawa ni Sakamoto. Subalit nang tinignan ni Aoi ang kanyang driver's license ay sabi niya na nag-expire na raw pala ito. Na ano na raw ngayon, na kailangan pa raw niya itong i-renew sa registration office. Sabi naman ni Hana na mama. Kaya dito naman nainis si Bob sabing kainis. Kung kailan pa raw nasa peligro ang kanyang mga kaibigan ay di pa raw siya ngayon makakatulong. Maya-maya pa may nagsalita naman na sabing meron ako. Nagulat naman sila na sabing Inuchi sagot naman itong si Akira pala na meron raw siyang driver's license. Balik dito kay Gozo na pagtutulungan na ngayon si Shin may kita naman si Shin na naiinis kaya sinabihan naman siya ni Gozo na alam mo parang nakakapagtataka lang bakit bang kagaya mo ay ginagawa talagang lahat para protektahan lang si Sakamoto. Sagot naman ni Shin na isa pa talaga yung tanong na dapat mo pang itatanong ngayon sa akin. Kaya sabi naman ni Gozo na in which ay pangiting sagot naman ni Shin na takot ka takot ka na baka magising si Sakamoto. Tugon naman ni Gozo na hindi naman sa ganun kasi natalo na raw nila noon si Sakamoto. Kaya sabi naman ni Shin na kung ganun ba't di mo na lang kami hayaan na makaalis. Kung habol ng habol ka ngayon sa kanya sa ganitong paraan na desperado raw talaga ay ibig barong sabihin nito na kung nasa perpektong kondisyon daw si Sakamoto ay mamomroblema raw talaga sila sa kanya. Mga salitang nagpainis naman kay Gozo na sabing alam mo nakakainis ka na. Sabay dito na naganda si Gozo kaya nagprepara naman si Shin. Subalit bigla namang dumating si Boiled na sabing hard-boiled at nagawang masuntok si Gozo habang si Torres ay nakaiwas naman sa suntok. Nainis naman dito si Gozo na dito naman kay Shin ay tanong pa niya kay Boiled na teka, ang sasakyan, sino ang nagmaneho nun? Nasagot naman ni Boiled na oo, ang sasakyan pinaubaya ko na kay Atari ang pagmamaneho. Bagay na gumulat kay Shin na sabing magandang idea ba yan? Kasi di ba napakamalas raw ngayon ni Atari. Sabay dito na ipinakita si Atari na nagmamaneho. Nang maya-maya pa biglang sumabog ang kanilang gulong na ikinabahala naman ni Wutang. May kita naman na nawala na ng kontrol ng sasakyan at sumemplang ito mga kaibigan habang silang lahat na nasa loob ay nagpaikot-ikot ngayon. May kita naman si Tanabata na nagmamaneho lang. Sabay sumakay na si Torres dito na sabing mukhang chill-chill lang daw ngayon itong si Tanabata. Tinanong naman ni Gozo si Torres kung bakit nag-retreat raw sila ngayon. Sagot naman ni Torres na sasabihin ko na sa'yo. Kung lalapit pa tayo sa babaeng nagmamaneho, may mangyayari talaga masama sa atin at base raw yan sa kanyang gambling instincts.
teammates na dapat raw silang umiwas at lumayo sa kanila. Subalit nang natumba na ang sasakyan ay tumalsik naman si Atari, hawak-hawak ang steering wheel, bagay na nagpabahala kina Oil na habang nasa area itong si Atari ay nagland naman siya ngayon sa sasakyan na kung nasaan ngayon si Torres, na ngayon mangiyak-ngiyak na nasabing mamamatay na ako ngayon, diba? Tinanong naman ni Gozo si Atari na sabing bakit, kaya sinabihan naman ni Torres si Gozo na hoy, sira ulo, tigilan mo yung pagkikipag-usap sa kanya ngayon din. Kaya tanong naman ni Gozo na ha, ba't nagmamadali ka? In which sagot naman ni Torres na dahil ang bagyo raw ng kamalasan ay darating raw sa kanila. Sagot naman ni Gozo na ano bang ibig sabihin yan? Ano bang kamalasan para sa isang kagaya ko? Sagot naman ni Torres na yan ang di ko alam. Nang maya-maya pa ay may kita sa itaas nila ang isang taong paparating na diretsong umatake kay Gozo na nasangga nito. Bagay na gumulat kita na bata. Nasabi naman ni Gozo na huminto ka muna ta na bata. Sabalit pinutol na pala rito ang harap ng kanilang sasakyan na ang pumutol gamit ang weapon nito ay si Usaragi pala na dumating na mga kaibigan na sabing oh, ang dali naman palang maputol nito. Sabi naman dito ni Shishiba na ang umatake kanina na nandito kami para magiganti sa ginawa mo noon. So ang kamalasan ni Gozo ay itong sina Usaragi pala at Shishiba na dumating na para magiganti. So grabe, isang rambulan na talaga ang mangyayari mga kaibigan, napapatindi na talaga ang mga kaganapan. Also highly possible na posible talaga na magigising na si Sakamoto kasi nasira na rin ang sasakyan nila. So di na sila makakapunta pa sa JCC unless na lang kung may darating pang backup. Kaya na may nakaka-excite na talaga ang mga susunod na mangyayari. Pero dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kinigat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.